Welcome back po dito sa Doc on Duty. At ngayong umaga, we have a televiewer in the person of Claire Briguel from Laguna. At ang kanyang tanong, Doc, minsan nahihilo at sumasakit ang batok ng tita ko, kahit wala siyang ginagawa. May high blood na kaya siya? Ano bang pwedeng gawin? Well, sa tanong mong yan, Claire, we once again invited Dr. Robert Castro from Health First to give his advice. Hindi ho lahat ng sakit ng batok ay dahil sa high blood. Una, ang high blood is defined as a blood pressure na systolic ng 140 or more or a diastolic na more than 90. So, hindi lahat ng pananakit ng batok ay dahil sa high blood. Maaari pong baka gawa ito ng muscle spasm or stress or even nakakaranas ng pananakit ng batok tapos tumataas ang blood pressure nila. But as long as hindi gaano kataas, maaaring hindi pa siya high blood. Kasi kung ikaw ay may nararamdaman pananakit sa katawan, ikaw ba ay stress o pagod, natural na tumataas ang blood pressure mo. Ang importante ay ang resting blood pressure mo pagkatapos mo mga pagpahinga ay bumababa sa normal, maaaring hindi ka pa high blood. Pero kung consistently and persistently ang blood pressure mo ay more than 140/90 mm mercury in two different occasions, maaaring baka ikaw ay may high blood. Titignan mo rin kung ito ba ay may mga risk factors. Kung siya ba ay smoker, mayroong diabetes, mataas ang cholesterol, mataba, sedentary lifestyle, may strong family history ng hypertension, ito po yung tinitignan natin na maaaring magko-contribute sa hypertension ng isang tao. So, importante, ma-diagnose ang patient, ma-document kung talaga ba may high blood. Ngayon, pwede pong bigyan ng nararapat na gamot para sa isang taong na-diagnose na may high blood. At importante rin, bago mag-umpisa ng gamutan, yung lifestyle changes din o lifestyle modification. Kung ikaw ba ay naninigarilyo, dapat ikaw huminto na ng paninigarilyo. Kung ikaw ba ay sedentary lifestyle, so dapat magsimula ka na mag-exercise. At kung medyo may katabaan, kailangan siguro magbawas ng timbang. At yung pagkain mo, iwasan na masyadong maaalat. At bawasan siguro din yung matataba kinakain. Maraming classes kasi ng gamot ngayon na para for hypertension. Ang pinaka-common po na binibigay ngayon sa mga pasyente ay mga ACE inhibitors, angiotensin receptor blockers or ARBs ang tinatawag namin, calcium channel blockers. Ang mahalaga po kung ikaw ay maaring na-diagnose o para ma-prevent natin na ikaw ay magkaroon ng high blood, importante po ay yung lifestyle changes. Kung ikaw ay naninigarilyo, importante ikaw ay tumigil ng paninigarilyo. Kung ikaw ay kulang sa exercise, maaari siguro magsimula ka na ng iyong exercise regimen. Mag-iingat po sa ating mga kinakain. Iwasan na natin po yung masyadong maaalat na pagkain, yung mga processed meat o matatabang pagkain. Okay, Claire. Sana ay may natutunan kayo ng tita mo sa mga sinabi ni Dr. Robert Castro tungkol sa pagkahilo at pananakit ng batok. Sa ating mga televiewers na may mga gustong abiso tungkol sa kanilang mga health issues, mag-log on lamang at mag-message sa aming Facebook page, Generation RX Plus. We'll see you all again next week. This portion was brought to you by RightMed and in part by Health First Clinic.